Hi everyone! Welcome again to my channel. So, and for today's video guys, ay nag-rearrange nga pala ako ng mga succulents ko. And habang nag-rearrange ako ng mga succulents ko, nagdilig na rin ako kasi medyo matagal ko nang hindi nadiligan itong mga succulents ko na nakatanim sa clay pots. At itong patungan ko nga pala ay hindi ko pa binalot kahit winter na dito sa amin, kahit malamig na. So, hindi pa rin nakabalot kasi hindi pa naman kami ganoon kalamig na araw-araw negative degrees. Pero siguro next week, kailangan ko na to siyang i-ready, ibalot itong buong patungan ko. Sa ngayon ay open muna kasi meron pa akong gustong idagdag na mga succulents dito. Marami pa kasing space na pwede ko pang lagyan ng succulents. So yung ibang mga succulents ko galing doon sa mini greenhouse ko, gusto kong ilipat dito sa patungan para magkaroon ng extra space yung mini greenhouse ko para sa mga bagong babies. So ito yung ginawa kong arrangement sa maliit na tray. So medyo okay na sila at nadiligan ko na rin to. Tapos inuwi ko na rin dito yung ginawa kong arrangement sa crochet. Yan. So ang ganda ng kulay ni nagiging orange na siya. Tapos yung tip niya mapula. Yan si Blue Jelly Bean. Tapos ang chachabi ng dahon ni Mendoza. So ayan na yung hitsura nila ngayon guys. Yan, 'di ba? Ang ganda ng kulay ni Blue Jelly Bean. And yung ginawa ko namang wreath, eto na siya ngayon. Tapos yung sedum, tingnan niyo, ayan, dahil feeling niya nasa summertime siya doon sa loob ng mini greenhouse. So ganyan yung nangyari sa sedum na nilagay ko. Tapos yung mga peach boy, nagmukhang maputi na. Na dati nung bago siyang tanim dito, bago ko pinalitan yung lupa is mamula-mula yung peach boy. So ngayon guys, kanya na yung hitsura. Ayan. Nagiging puti na yung dahon niya tapos yung tip mapula. Tapos yung mga pinalit ko na mga succulents dito ay eto, si Blue Jelly Bean. Yan. Kasi ito tingin ko is, siya, matigasin siya sa winter. Basta wag lang siyang laging nagkaroon ng frostbite. So, nakaka-survive siya sa frost. At, itong, si Mira. Yan. Dito ko na rin nilagay si Mira. Dati, doon lang siya sa gilid ng bahay. Ngayon, dito ko na siya nilagay. At ito naman si Marpin, dati doon siya sa mini greenhouse ko. And then, inuwi ko lang siya dito nung, medyo mainit-init na, mga bago mag-spring. So, yung hindi na laging nagkaroon ng negative degrees, saka ko na lang siya inuwi dito sa bahay. So, nilagay ko siya dito para hindi siya magkaroon ng frostbite. Sayang kasi kung magkaroon siya ng damage sa winter. And then, ito naman si, Purple Delight. Dalawa nga pala yung Purple Delight ko dito. Itong mataba, ito yung ginawa kong rain or shine during autumn season. Ayan, di ba ang taba-taba niya. And nakatanim nga pala siya sa hindi masyadong kalakihan na pot i-compare dito sa isa kong Purple Delight na medyo malalim yung pot niya. Pero yung rosette niya is maliit i-compare dito sa isa kong Purple Delight na ginawa kong rain or shine. Yan, mas malaki yung rosette nito guys. So, ang kaibahan kasi is, yung isa, nadiligan ko lang siya kapag nagdilig ako dito sa sa patungan ko. Tapos, yung mga dahon nga pala na galing dun sa flower stalk. Kasi, nung nakaraan, di ba, pinakita ko marami siyang mga bulaklak. So, tinanggal ko yung mga flower stalk at yung mga dahon niya, yan inipon ko kasi gusto kong i-propagate. Subukan kong i-propagate lahat sa dahon yung kinuha kong mga dahon sa flower stalk ng Purple Delight. At ito naman siya si Chocolate Soldier yata to siya guys. Ayan. And si Mira ulit. Ayan. So itong isa is malaki. At itong isa naman is maliit. Ganito rin siya dati guys. Ayan. The same lang sila ng process
kung paano ko pinalaki yung mira ko dito sa malaking pots. And ngayon kumukulay na rin. Ito rin si ayan, kumukulay na rin siya. Si Blue Jelly Bean, ayan, diba? Tapos, ito nga palang pot na to ay pininturahan ko. Plastic nga pala to siya, guys. Pininturahan ko lang. Yan. So, ewan ko kung matanggal ba yung pintura. So, ayan. Gusto ko lang, eksperimentuhan kung matanggal ba yung pintura sa plastic na pot. So, ito siya. Ayan, may mga bulaklak na palabas. Ayan, mga bulaklak to siya, guys. Hindi siya suloy. Ayan, maraming bulaklak na palabas. Katulad nito, ayan. Ito siya, bulaklak to siya. Medyo mainit kasi yung panahon namin ngayon kahit yung malamig na yung panahon. Sa tanghali medyo mainit-init. Kaya yung mga iba kong succulents medyo nalito sa panahon. Akala siguro nila nasa summertime sila. At ito naman yung orchid ko na kinain ng uod yung gitnang rosette niya. So ito na nga pala yung hitsura niya ngayon. Ayan. Medyo malaki na yung mga babies, kitang-kita na. Tapos ito yung kinain ng uod sa gitna. Ayan. Kitang-kita yung pinagkainan ng uod. Tapos yung mga babies, ayan, naglakihan na, guys. Meron ditong 2. Tapos, dito naman sa kabila, mayroon ditong 1, 2, 3, 4. Merong 4 na babies dito sa kabila. So, bali itong is merong 6 plus itong sa baba is 1, merong 7. Ayan, nagkaroon siya ng 7 babies na bago. Diba? Maganda yung kulay niya and makapal yung farina. So, ayan, guys. Tapos, ito naman siya si Allegra. Yung dahon niya, ayan parang, ano ba yun? Gumaganda na yung dahon niya ngayon. Parang nagwi-wave. Ayan. Pa-wavy yung dahon niya. Tapos, ito naman siya si Terena. Ayan. Malaki na si Terena. Tapos, ito naman siya si Monroe. So, binaliktad ko nga pala to si Monroe. Kasi nga, patabingi na naman yung rosette niya. Kasi yung sikat ng araw, nasa baba na kasi. Kaya, ayan, inikot-ikot ko siya. So, ganito yung niya dati. Ayan, tingnan ninyo, di ba? Patabingi siya. So, kaya inikot ko siya para doon naman siya, humarap sa, kung saan yung araw. Ayan. Tapos, si Colorata Bradii. So, malaki na nga pala siya, guys. Ganyan na siya ngayon kalaki. Medyo maliit kasi siya nung nilagay ko dito sa clay pots. So, ngayon, ayan, malaki na siya. At maganda din yung kulay niya. So, ang kaibahan nga pala niya doon sa Colorata ko na nasa mini greenhouse. Ito siya, manipis yung dahon niya na malapad at mahaba. I-compare doon kay Tapalpa tsaka si Tapalpa medyo mataba yung dahon niya. And then, si Wild Colorata naman, mas makapal yung farina niya. Tapos, ito naman siya, si Pit. Ayan. So, yung mother plant nga pala niya nagkaroon ng damage nung summer. So, ito nga pala yung baby na kinuha ko galing sa mother plant. Tapos, si Ebony, ayan. Ito yung hinedcut ko na Ebony kasi nga nagkaroon siya ng stem rot. So, ito na siya, guys. Malaki na, ayan, So, yung tip niya, abot na yung gilid ng pot. Yan, naglakihan na talaga sila. And ito naman siya, si Silhouette. So, ito nga pala yung malaking silhouette ko dati na nawala yung niya sa gitna. Yung rosette niya sa gitna nawala. So, ang pumalit, itong mga babies. Yan, para siyang naging head cut tuloy. Ayan yung niya sa gitna. Ayan, Para siyang head cut tuloy. Tapos nagkaroon ng mga bagong babies. So, ito na yung hitsura ng mga babies, guys. Ang ganda ng kulay, diba? Nagpipink na. Malaki na pinky-pinky. Ayan. Tapos, yung dahon na nilagay ko lang dito sa baba. Ayan, Nag-dry na nga pala yung dahon. Tapos, ayan, mga babies na lang naiwan. Tapos, ito naman siya, si Polylendsiana.
Ayan yung pangalan niya. So, kumukulay na rin siya. At malaki na rin yung rosette niya. Ayan, kung nakita ninyo, diba? Ano na niya, nasakop na niya yung clay pot. So, nung bagong tanim siya dito, hindi pa siya ganoon kalaki. So, ngayon guys, malaki na siya. At maganda na rin yung kulay niya. Bumabalik na siya sa dati niyang kulay. Yan, ang ganda ng ano niya sa dulo. Pulang-pula yung tip niya sa dulo. Yung gilid ng dahon niya, pulang-pula. Ang ganda. Tapos, eto naman siya. Ay hindi ko alam ang pangalan niya, pero binili ko dati siya is si Polydonis. Pero ewan ko kung si Polydonis ba talaga siya. So kung nakita ninyo, parang bluish ito. Yan, bluish yung hitsura niya. Yung kulay niya bluish na mapula. I-compare dito sa isa na green. Ayan, kung nakita ninyo, 'di ba? Iba yung kulay nitong isa. So maganda na rin yung kulay niya at malaki na rin siya. Yan. So ang ganda ng kulay talaga. Yan, 'di ba? Nag-umpisa na silang kumulay ngayon. Tapos, ito namang ano ko dito, si Mibina. Ayan, guys, ito na yung hitsura niya ngayon. So, natabunan na yung pot. So, ito nga pala iniikot-ikot ko to kasi nga yung may parte dito na green lang. So, kailangan ko siyang ikot-ikutin yung mga succulents ko during winter time. Kailangan ko ikot-ikutin yung pot nila kasi nga hindi magiging balance yung kulay. Kasi hindi katulad ng summer na nasa ibabaw yung sikat ng araw. Kapag winter na kasi patagilid, nasa baba yung sikat ng araw. Kaya kailangan kong ikot-ikutin sila para balance yung kulay. Tapos ito naman siya si Revolution. Tingnan niyo guys, ayan oh. Diba ang ganda, para na rin siyang bouquet. Natabunan na talaga yung clay pot. Yan guys. Yan. Lumampas na yung rosette niya sa clay pot. Diba ang ganda. At matigas din yung dahon niya kasi nga bagong dilig. So ayan guys. And yung Zaragoza ko na nag-crested, eto na yung hitsura niya ngayon. Ayan, talagang nag-crested na siya ng tuluyan. Ganyan yung hitsura niya sa gitna. Tapos yung mga babies, ayan, malaki na rin. Tapos yung baby dito na naipit sa likuran. Ayan, lumabas na guys. Ewan ko kung yung baby na isa na maliit dati, hindi ko pa makita. Ayan, napaka-crunchy ng dahon. Nag-crack tuloy. And then, ito naman siya si Agavoides Polydonis. Ayan. So, hindi pa siya masyadong makulay. Pero, mas lalo pa to siyang magiging pula kapag na-stress. At mayroon nga pala siyang 2 baby na bago ito. Ayan, bagong babies to. Tapos, ito naman siya si Grim 1 or si Moonglow. Ayan, Craftoberia Moonglow or ang ibang pangalan niya ay Grim 1. So, nag-start na rin siyang mag-pinky-pinky. Yan, di ba ang ganda? Tapos, si Musan. So, maganda nga pala yung dahon ni Musan. Kapag siya, nagiging compact yung dahon niya. Ayan oh, di ba? Nagcha-chubby yung dahon niya. At ang ganda ng tip niya sa dulo. Ayan, malaki na rin yung mga babies. So, ito yung mother plant. Ayan. So, maganda yung tip niya. Pulang-pula yung tip niya, guys. Tapos, si Jacerae. So, ito si Jacerae. Nagpipink nga pala yung kulay nito. Yung gilid ng dahon niya, ayan oh. Medyo mayroon ng pagka-pinky-pinky. So, medyo nag-chubby na rin yung dahon niya i-compare dati. At ito nga pala yung sinabi ko sa inyo na Agavoides Miranda ko na maraming babies at mas makulay i-compare dun sa sa Agavoides Miranda ko na nasa mini greenhouse na malaki. So, ito siya ang mas makulay at malaki na rin yung mga baby.
Yung naipit na baby, ayan, lumabas na. Ito. Diba, maganda yung kulay niya. Yung tip niya pulang-pula. At pumula na rin yung dahon niya sa likod. Tapos, ito naman siya si Leticia. So, medyo nahirapan nga pala akong magpaganda ng Leticia sa pot. Mas gusto ko yung nakadirect sila sa ground kasi nagchachabi yung dahon nila. Pero hindi ganoon kapula i-compare kung nasa pot sila. So, ayun. Hanggang ngayon, pinag-aralan ko pa rin kung paano sila pagandahin yung Leticia sa pot. Ayan. Tapos ito naman yung pinropagate ko sa buto dati. Ayan, maganda yung kulay ng iba dito, mapula. Ito oh, mapula oh, tsaka malapad yung dahon. I-compare dito na mataba and then yung tip niya, ayan, ang ganda, di ba? Ang ganda ng tip. Tapos dito naman, parang kanina ko lang napansin to. Ayan oh, yung niya, dahon niya sa parang nagke-curly-curly. Hindi ko alam kung curly-curly ba. Ayan oh. Parang nagke-curl yung dahon niya sa dulo. Ayan guys. So ayan, nag-umpisa na ring pumula. Tapos, ito naman yung mga sa brim na nilagay ko dito sa pahabang pot. Nag-umpisa na ring mag-pink yung dahon nila. Yan. At nagiging compact na rin sila i-compare nung summer na bukang-buka sila. Ngayon pa tayo na yung mga dahon nila ngayon at nagiging compact na. Yan. Tapos yung mga sedum na nilagay ko dito, ayan, yung sedum blue haze, marami na ring mga dahon. So, ganyan yung hitsura niya, guys. Ayan, nagchachabi na at malaki na rin. Tapos, dito ko na nilipat yung kasi meron ng space. Medyo, kasi siya dun sa, sa arrangement area ko. Kapag hindi siya balance yung na-receive niyang sunlight, nagkakaroon ng green. So, dito ko siya nilipat para balance talaga yung kulay niya. Yan. Nagchabi na rin yung dahon niya kasi diniligan ko. Ito, lagi ko tong dinidiligan kasi mabilis siyang, matuyo. Tapos, ito rin is, rin to siya, sa brim din to siya. Yan. Tapos, ito naman siya, si Onslow. Malaki na nga pala yung rosette niya. Pati yung mga babies, malaki na rin yung rosette. Pero wala siyang bagong babies ngayong taon. Hindi siya nagkaroon ng babies. So, ayan guys. Matigas din yung dahon niya. So, ayan, 'di ba? Malaki na. Abot na nila yung yung pot nila, abot na ng rosette nila. Tapos, ito naman siya, si Prolifica. Nag-start na rin siyang mag-pinky-pinky. Ayan. At ang laki na rin ng mga rosette na. Nagchachabi na yung mga rosette ng Prolifica. So, maganda nga pala si Prolifica kapag winter na. Tapos, ito nga pala siya, si Marcos. So, ito tingin ko is nahulog na dahon dito. Yung dahon sa flower stalk, ayan, nahulog dito. Kaya, ayan, tumubo na lang. Kaya, may nakasingit dito na Marcos sa Prolifica na, na pot. And, ito naman siya, si Keseringiana. So, malaki na nga pala yung rosette ng mga Keseringiana ko dito. Ayan, oh. So, na nila, wala nang space, guys. Ayan, naglakihan na talaga sila lahat. Ayan, medyo masikip na sila sa pot. Pero next year ko na sila ilipat sa medyo mas malaking pot. Kasi medyo malamig na kasi yung panahon. So, next year na, pag medyo mainit-init ulit, during, na siguro, sa springtime ko na sila ilipat sa bago nilang pot na mas malaki dito.
Ayan. At maganda nga pala yung tip ng Kisseringiana. Meron siyang matulis na tip. Ayan. Manipis na matulis na tip. Ayan. Chubby-chubby yung dahon niya. Tapos, ito naman siya si Fleur Blanc. Ayan si Fleur Blanc. Lumalaki na rin siya ngayon. So, yung kulay nga pala niya, para siyang bluish kasi nga sa farina. Ayan, medyo matigas din yung dahon niya. Tapos, ito naman siya, si Chris and Ryan. Ayan, nag-start na rin siyang kumulay ngayon. So, kapag totally stress na nga pala siya, ang kulay niya is nagiging, ano siya, purple. Ayan. So, ayan. Sa ngayon, pinky-pinky pa yung dahon niya. Pero kapag totally stress na siya, nagiging purple yung kulay niya. Ayan, malaki na rin yung dahon niya. Masikip na rin sila sa pot. Tapos si PVN, ayan, malaki na rin siya, malaki na rin yung rosette. At ito nga pala yung ibang cuttings ng Moonglow ko. Dito ko nilagay yung ibang cuttings kasi medyo madami na dun sa ginawa kong garden sa gilid ng bahay. So, nilagay ko na lang sa clay pot yung iba. Tapos si Lovely Rose, ayan, ang laki ng rosette nito, oh. So, parang nga pala siyang mayroong silk variegation sa dahon. Pero nakikita ko lang yung silk variegation sa dahon niya kapag malamig na yung panahon. Pero kapag summer ay wala siyang ganyan na na variegation. So, siguro parang normal lang yun sa kanya. Tapos, dito ko na nga pala nilipat yung mga ghost plant ko. So, pinag-swap ko yung yung mga ibang succulents ko, pinag-swap ko sila sa mga ghost plant. Ayan. So, ngayong linggo nga pala, 2 times ko na silang diniligan. Kasi parang matakaw sila sa sa tubig. Marami kasi sila sa isang pot, marami kasi silang nakatanim, kaya mas mabilis silang matuyo, and then mabilis silang manghingi ng tubig lalo na kapag growing season nila. Ang bilis nilang matuyo. Tapos, ito nga pala yung mga cuttings na Purple Delight. Ayan, ang chachabi ng dahon, di ba? Ayan, guys. Chubby-chubby yung mga dahon niya. Matigas din yung dahon. Yan, ito rin. So, yun lang guys ang latest natin for today's video. Ayan, thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching, and see you on my next video. Bye-bye!